Nang sumunod na araw ay nagsimula na ang shooting sa eskwelahan na tinutukoy ni Hitomi na gagawing action movie na si Sira sa gusali. Pinapanood niya iyon mula sa malayo, masakit iyon para kay Hitomi at sa iba pang estudyante. Nang makapaghanda ng pagkain sina Fuyutsuki ay hiniling ni Mr. Tani na ihatid iyon kay Hitami dahil hindi niya alam kung paano kakausapin ang anak. Sinabi ni Mr. Tani na dahil maagang nawala ang ina ni Hitomi ay nahanap nito kay Miss Segura ang kalinga ng isang ina. Habang kumakain ng agahan ay nagpaalam muna si Mr. Tani upang mamili sa bayan. Dahil malakas kumain ay nang-aagaw pa si Onizuka kay Kunyo kaya nagkagulo na naman ang dalawa. Bago umalis si Mr. Tani ay pinasalamatan siya ni Fuyutsuki, binati naman nito si Onizuka sa pagiging guro at sinabing mas mabuti para kay Hitomi kung tulad ni Onizuka ang guro ng bata. Nang makatapos kumain ay ipinaalala ni Tomoko ang dapat niyang balikan sa Tokyo pero niyaya lang sila ni Onizuka na mamasyal muna total ay nandoon na rin naman sila. Pero dahil sa galit ni Kunyo nang kainin nito ang bacon niya kaya sinabi niya na umuwi na silang tatlo at iwan doon si Onizuka. Dumating naman si Fuyutsuki at humingi ng tawad sa kanila at sinabi kay Onizuka na ihatid na ang tatlo sa Tokyo at magkita na lang sila bukas. Pinuntahan niya si Hitomi, sinabi niya na bago siya bumalik sa Tokyo ay gusto niya muna ulit makausap ito pero nagalit lang si Hitomi at sinabing kahit paanong sabihin niya ay hindi na babalik si Miss Segura. Nais marinig ni Hitomi ang paghingi nito ng tawad at ang pagpapaliwanag nito ng side niya. Kinuwento ni Fuyutsuki ang ginawa sa kanya ng mga estudyanteng babae, ang pagbuhos ng tubig sa kanya at ang pagsasabi ng masasakit na salita kaya tama ang sinabi ng kanyang ama na mahirap ang relasyon ng estudyante at guro. Gayunpaman ay sinabi ni Hitomi na hindi niya mapapatawad si Miss Segura sa pag-iwan nito sa kanila. Pilit ipinaintindi ni Fuyutsuki na sa kabila ng nangyari ay may pakialam ang guro sa kanilang lahat, at nakita niya iyon noon kung gaano sila kasaya pero sa isang pagkakamali lang nito ay hindi na niya maalala ang masasayang pinagsamahan nila. Naiyak na lang si Hitomi at humingi ito ng tawad pero kahit anong isipin nito ay hindi niya magawang mapatawad ang guro. Nakita nilang parating sina Onizuka sakay ng bangka at sinabing sino bang may pakialam kung makipagrelasyon ang guro, ang mahalaga niyang dapat isipin ay kahit magkaroon ng karelasyon ang guro o mademolish ang school o sumabog ang Mount Fuji ay hindi maglalaho ang alaala dahil lang sa maliit na bagay. Pulong naman ni Kikuchi na hindi maliit na bagay kapag sumabog ang Mount Fuji. Naintindihan ni Hitomi ang punto ni Onizuka. Dagdag pa nito na tao rin ang mga guro at nakakagawa ng kamalian lalo na kapag nagmamahal, pinili lang ni Miss Segura ang kanyang sarili at hindi niya iyon ginawa para sirain ang kanyang alaala, kaya para makamove on ay kailangan nating hanapin ang sarili nating daan. Nagulat na lang si Onizuka nang lumulubog na ang bangkang sinasakyan niya at siya na lang pala ang naroon. Nagtawanan na lang sila dahil sa nakakatawang itsura ni Onizuka. Dahil sa nangyari ay sinabi ni Hitomi na tama nga si Onizuka, hindi naglalaho ang masasayang alaala kahit na anong mangyari kaya nagpasalamat siya sa dalawang guro. Nang marinig ang hudyat ng demolisyon ng school ay agad na tumakbo si Hitomi dahil naalala niya ang organ. Agad naman siyang sinundan ni Onizuka na muntik pang masagasaan ang sasakyan. Kasalukuyan nang nagsisimula ang shooting at nakalagay na rin ang mga bombang sisira sa gusali. Sinimula na ang 5 minutong countdown sa bomba. Inisip ng mga operator ng bomba na masyadong delikado ang paglalagay pa ng countdown sa bomba dahil kung magkamali sila ay maaari silang bawian ng buhay. Nang biglang dumating si Onizuka at sinipa ang direktor at sinabing itigil ang pagpapasabog, sunod na dumating sina Fuyutsuki at sinabi sa lahat na may bata sa loob ng gusali na kaagad na kinumpirma ng cameraman, kaya agad ipinatigil ng direktor ang timer ng bomba ngunit nagkaroon ng problema dahil hindi huminto ang timer. Sinabi ni Fuyutsuki na susundan niya na lang si Hitomi sa loob, agad namang sumakay si Onizuka sa motorsiklo at itinanong kung saan banda ang organ at saka ito humarurot ng patakbo ng motorsiklo. 3 minuto na lang ang nasa timer nang marating ni Onizuka ang itaas na bahagi ngunit hindi niya alam kung kaliwa o kanan. Ginamit na ni Fuyutsuki ang megaphone upang iparating kay Hitomi na hindi mapahinto ang timer ng bomba kaya dapat lumabas na siya doon at papunta na si Onizuka para sunduin siya pero tuloy pa rin ito sa paghila sa organ nang biglang dumating na si Onizuka. Pero ayaw pa nitong sumama sa kagustuhang makuha ang organ. 1 minuto na lang ang nasa timer kaya nag-alala na sila ng sobra. Kahit sobrang bigat ng organ ay pilit pa rin itong binuhat ni Onizuka. Nagsimula na ang pagsabog pero hindi pa rin nakakalabas ang dalawa kaya tumalo na sila sa bintana at nasira din naman ang organ. Gayunpaman ay ligtas naman silang dalawa. Pinulot ni Onizuka ang kinang organ at ibinigay kay Hitomi para kahit papaano ay maging alaala iyon ng organ sa kanya. Matapos ang nangyari ay nagpasalamat si Fuyutsuki kay Onizuka at saka pinlano ang pagbalik sa Tokyo.
Nang makabalik na sila sa eskwelahan ay nakatanggap si Fuyutsuki ng love letter na sabi ni Onizuka ay simbolo ng pagiging sikat niya. Pero nakatanggap din pala siya at mas madami pa kaya inisip niyang sikat na rin siguro siya. Pero napansin ng lalaki na tila mga liham naman iyon ng sumpa. Nakatanggap din si Kunyo na binasa pa ni Urumi at sinabing panlilinlang lang ang mga chain letter pero sinabi ni Kunyo na may sumpa ang liham dahil iyon ang rason kung bakit nabalian ng buto ang soccer player na si Morita sa hindi nito pagsulat ng chain letter. Sumang-ayon naman ang isang kaibigan ni Kunyo at sinabing may nasunugan na rin ang bahay dahil sa chain letter, kaya walang choice na si Kunyo kundi sumulat na rin ng chain letter dahil ayaw niyang mahisumpa. Dumating si Onizuka at pinunit nito ang chain letter at sinabing huwag maniwala doon pero nagalit si Kunyo dahil baka maisumpa siya. Ipinakita ni Onizuka ang isang kaong chain letters niya na umabot ng 233 ang kabuuan at hinulogan niya ang mga iyon ng sigarilyo kaya nasunog ang mga ito. Nabase ni Kunyo ang isa sa chain letters niya na mamamatay siya sa ika-7 araw kaya humagalpak lang ng tawa si Onizuka dahil aniya ay nung naglaro sila ng anime Spirit of the Glass ay sinabi ni Kunyo na pamahiin lang iyon pero giit nito na magkaiba naman iyon. Tumalikod na si Onizuka at sinabing pamahiin lang yun pareho nang biglang masunog ang puwete ng pantalon niya kaya naiyak na lang sa takot si Kunyo dahil nag-umpisa na ang sumpa. Tinugasan ni Onizuka ng tubig ang parteng nasunog sa kanya at nang tingnan niya ito ay nagulat siya dahil nakasulat ang salitang kamatayan sa nasunog na bahagi kaya naalala niya ang sinabi ni Kunyo na mamamatay siya sa ika-7 araw. Bumaba siya upang bumili ng sigarilyo nang biglang tamaan siya ng bola ng mga naglalarong bata na nagpabagsak sa kanya. Dahil doon ay nagbasa si Onizuka ng horoscope na nagsasabing dapat mag-ingat ang may zodiac sign na Leo dahil takaw aksidente sila, kaya naisip niyang huwag na munang magbike nang biglang bumagsak sa tapat niya ang mga bakal mula sa gusali at napatakbo na lang siya, nang bigla namang may parating na sasakyan kaya muntik na siyang masagasaan. Napaisip siya na baka totoo nga ang sumpa. Nang paalis na para pumasok si Kunyo ay nakatanggap siya muli ng chain letter, sinabi niya iyon kay Kikuchi na nakatanggap din pala at inisip na lahat sila sa klase ay nakatanggap ng ganoon. Dumating si Onizuka sa classroom na kakaiba ang suot na aniya ay pantaboy ng kamalasan, doon sinabi ni Kunyo na kay Onizuka pala galing ang chain letter na natanggap nila. Itinanggi niya iyon pero sinabi ni Kunyo na siya iyon dahil mali-mali ang spelling at siya lang ang kilala ng mga itong nagkakamali sa spelling kaya niloko at pinagtawanan pa siya ng mga estudyante niya. Gayunpaman ay seryoso si Onizuka kaya naman nang alukin siya ni Urumi ng paraan upang mawala ang sumpa ay agad itong pumayag kahit pinagtatawanan na siya ng lahat dahil buong katawan niya ay pinasulatan sa kanya ni Urumi kahit nga ang ari niya kaya natawa na lang ang mga ito. Nang biglang buksan ni Fuyutsuki ang pinto ng classroom at napatakbo na lang ito pero hinabol siya ng hubad na si Onizuka kaya binato siya nito ng fire extinguisher at tinamaan siya sa ilong. Sinabi sa kanya ni Urumi ang nakasulat sa libro ni Jung na nagkakataon lang ang mga nangyayari at mga tao na lang ang nagbibigay ng ibang kahulugan dito. Kaya naman ipinakita niya ang sugat niya na may salitang kamatayan at tinanong kay Urumi kung nagkataon lang din ba iyon. Doon ay sinabi ni Urumi na ipapakilala niya si Onizuka sa taong makakatulong sa guro. Nang marating nila ang lugar ay sumalubong sa kanila ang isang shaman pero nagulat si Onizuka sa itsura nito at napasigaw. Natulala na lang si Onizuka nang makabalik sa classroom kaya tinanong ni Kikuchi si Urumi kung sinong may gawa niyon sa guro pero sinabi ni Urumi na pumunta lang naman sila sa tagapagtaboy ng espiritu na sa palagay niya ay nagdulot ng negatibong epekto sa tulad ni Onizuka. Nagdala naman ng mga gamot si Noboro para sa guro pero ininom iyon lahat ni Onizuka ng sabay-sabay kaya nawalan siya ng malay. Agad siyang dinala sa ospital at ipinayo ng doktor na manatili muna siya ng ilang araw dito. Tulala na naman siya habang iniisip ang tungkol sa sumpa nang marinig niya ang usapan na isang guro ang tinaningan ng isang buwan dahil sa sakit na cancer. Inisip ni Onizuka kung siya ba iyon kaya agad niyang tiningnan ang resulta ng x-ray at nagulat siya. Kinabukasan at binisita ni Fuyutsuki si Onizuka pero nadatnan niya itong tulalang nakatingin sa bintana. Nang makita siya nito ay sinabi nito na may sakit siya at isang buwan na lang ang itatagal niya. Hindi naman makapaniwala si Fuyutsuki. Kinabukasan ay hindi na nila makita si Onizuka kahit saan kaya tinanong nila si Fuyutsuki at doon ay sinabi nito ang tungkol sa sakit umano ni Onizuka at ang taning na ibinigay ng doktor kaya natigilan ang mga ito at hindi makapaniwala. Tumawa ng malakas si Miyabi at sinabing bagay lang iyon mangyari kay Onizuka at sa wakas ay mawawala na ang ipi sa eskwelahan. Agad na tumakbo si Fuyutsuki habang umiiyak dahil sa pag-aalala kay Onizuka. Nag-iinom lang pala ito kasama ng mga sexing babae at itinuring na farewell party iyon, habang abala sa paghahanap sina Fuyutsuki sa kanya sa mga lugar na maaari niyang puntahan. Sa computer lab ay nakita ni Kikuchi ang x-ray ni Onizuka na ikinagulat nito.
Samantala, sa sobrang kalasingan ni Onizuka ay napaupo na lang siya sa harap ng vending machine nang biglang dumating si Fuyutsuki, ngunit sinabi niya na gusto niya mapag-isa pero pinigilan siya nito at sinubukang palakasin ang kanyang loob at ibinili pa siya nito ng agaricus mushroom na mabisa o manong gamot sa sakit na cancer. Umiiyak na nakiusap sa kanya si Fuyutsuki na huwag siyang sumuko, nilapitan niya ito hanggang sa matumba silang dalawa. Samantala, nang magkita-kita ang magkakaklase ay ibinalita ni Kikuchi na nahack niya ang record ng ospital. Nanatili sa kanilang posisyon ang dalawa at ng akma na nilang gagawin ang nasa isip nila ay dumating sina Kunyo kaya napasubsob na lang si Onizuka sa lupa. Agad na sinabi ni Urumi na walang cancer si Onizuka dahil baliktad pala ang resulta. Pinatalikod siya ni Kunyo at doon sinabi ni Kikuchi na ang mga puting marka sa x-ray ay ang mga magnetic pad sa likod niya. Nagtaka naman si Onizuka kung bakit pinayuhan siya ng doktor na manatili sa ospital, iyon ay dahil sa abnormal ang kanyang pulso at blood pressure. Habang tuwang-tuwa si Onizuka ay galit naman sa kanya si Fuyutsuki. Kinabukasan ay sinubukan niyang suyuin ang galit na si Fuyutsuki, habang pinag-uusapan naman ni Kunyo ang tungkol sa sumpa pero sinabi ni Urumi na hindi naman iyon tatalab sa malaipis na tulad ni Onizuka. Nagtaka naman si Fujiyoshi kung kanino nanggaling ang natanggap nilang chain letters. Samantala, habang nasa talent agency si Tomoko ay abala ito sa pagbabasa ng mga sulat ng kanyang fans pero ang iba dito ay chain letters kaya sa kanya pala galing ang natanggap ni Onizuka.